tanong sa atin, yung ating tinatawag na national tree is tinatawag natin yung Nara, no? Which is other term naman niya is rosewood. Kapag sinasabi naman sa atin national flower is sampagita. Ang tanong ko sa inyo, ano naman ang ibang term ng sampagita? Nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz at syempre, magtatanong pa din tayo ng mga related topics sa criminology sa ating mga future criminologists, but ang the essence of the video is at least nakatulong tayo sa ating mga followers as well as na-refresh yung mga knowledge nila. So okay ba tayo dyan mga tol? Pero bago yan, pakilala muna tayo. Ako po si Kirby Rabutan. Ako po si Jubert Chavez. Okay, sige. So yung tanong natin is simpleng-simple lang, no? Punta tayo sa history sa atin, no? Sa Pilipinas, which is relative pa din sa topic ng criminology under ng law enforcement administration natin, no? Under nating character formation and leadership management. So now, pag tinatanong sa atin yung ating tinatawag na national tree is tinatawag natin yung Nara, no? Which is other term naman niya is rosewood. Kapag sinasabi naman sa atin national flower is sampagita. Ang tanong ko sa inyo, ano naman ang ibang term ng sampagita? Arabian Jasmine, sir. Ikaw naman tol. Arabian Jasmine, sir. That is correct. So dahil dyan, no, meron kayo 20,000 muna. Ayan. Kasi pangalawang tanong natin tol, simple pa din. Punta tayo sa ating mga leadership style sapagkat napaka-importante nito na pag-aralan in relation to board examination natin, no? Para malaman natin kung ano-ano bang mga leadership style na ginagamit ng ating mga leaders or organization. Ano, pag sinabi nating democratic leadership style, ito yung pagkakataon na yung ating mga leader is allowing or permitting a lot of subordinates to participate in decision making, that is called democratic leadership. So, ibig sabihin, kahit sino pwedeng makisawsaw, pwedeng makisali ng mga membro ng isang organisasyon para sa pagpaplano. Pero pag sinabi naman nating autocratic leadership style, ito na yung pagkakataon na yung nasabing leader natin is siya lamang yung masusunod. So, ibig sabihin, medyo stricto siya, which is siya lamang yung masusunod sa pagpaplano. It only allows a limited of people in the participation of decision making. That is called autocratic leadership. Now, ang tanong ko sa inyo, ano naman ang tawag sa leadership style wherein ang isang leader is nagmamotivate siya, nag-encourage siya sa mga subordinate niya para magtrabaho ng maayos? Ano tawag na leadership style nun? Transformational leadership. Ayun, ikaw naman tol. Transformational leadership, sir. Okay, that is also correct. Tandaan po natin, that is called transformational leadership style po natin yan. So, ibig sabihin, yung ating pong leaders is nagmamotivate po siya, nag-encourage po siya sa ating mga subordinates para magtrabaho ng maayos. So, dahil dyan tol, meron kayong 50 lang muna, 50,000 para pang-snack nyo lang yan. Okay, syempre, so thank you so much. And syempre, shoutout tayo CBRC, CKR. And syempre, shoutout pala sa, natin, sa Puging Videographer Francisco. And syempre, shoutout tayo. Shoutout sa Barangay Nabutay at saka shoutout sa CBRC Family Sikihor. Mura po to, sir. Thank you.